Anyway, today is February 8. Minabuti ko po mga kasama na itapik itong commentary, parang commentary ang Bible study. Itong si Ryan na nasa needgod.net sa YouTube. Okay naman po siya, kaya lang Calvinist po ito itong na sumasagot sa tanong. Napanood niyo po ba yung video na sinend ko? 1 minute video lang yun, no? Maigsi lang. Yes po, pinanood ko. Ano pong naunawaan niyo doon sa kanyang pagpapahayag o sagot doon sa lalaki? Ano siya no, yung I think ano siya, Catholic. Yung nasa taas, nasa taas po, Catholic. Ah. Dinedefend niya yung Catholicism, si Mary. Oh. Huwag na nating pansinin itong topic na was Mary not born with original sin. Hindi yan ang point natin eh. Yung pagsagot niya doon sa lalaking yung naka-brown. Kasi ang host dyan, itong naka-blue si Ryan. Calvinist po ito. Pag sinasabi kong yung word na Calvinist, hindi po ito basta Protestant. Ito po yan naniniwala sa theory or theology ni Calvin. Yung tinatawag na 5 points of Calvin, yung tulip, TULIP. Sa mga ibang pagkakataon po, na-topic na po namin yan, pero pwede niyo po itanong mamaya, no? Ngayon, ang sinasabi po doon sa ating main theme is Mary is not God. Yan yung sinasabi nitong si Ryan. Mary is not God, therefore, she is not good. Ang tanong is logical or not? No? Sige po, pwede po kayo mag-comment, no? Pwede po kayo sumabay. Tuloy-tuloy naman po ito. Sa next slide po is, ito po yung naging takbo ng usapan nila. Kasi nga po, itong lalaki, yung sa taas, dinedefend mo niya si Mary as malinis or sinless. Kaya si Kristo sinless, pati si Mary sinless din. Mali nga naman yung point na yon. Kaya lang, ang pag-defend nitong si Ryan is iba ho, iba eh. So, ang naging takbo ng usapan, ito po yung sinasabi ng lalaki, she's the vessel of God, sabi ng lalaki naka-brown. How could the vessel of God be tainted? Yun ang tanong ng lalaking naka-brown eh. Tama naman yung tanong na yun. Kumbaga, ang idea niya, pagka daw vessel of God, walang bahid. Hindi ko alam kung anong ibig sabihin doon sa walang bahid. Pero tingin ko yung sa kasalanan, walang bahid ng kasalanan. Yun ang sagot niya eh. Ang reply nitong si Ryan, gusto ko munang ipapansin sa inyo yung 2 Timothy 2:20 kasi alam niyo sa Biblia meron din ganung mga vessel. Sabi sa 2:20 ng 2 Timothy, but in a great house, there are not only vessels of gold and silver, but also of wood and clay, some for honor and some for dishonor. Ito po yung sumusimbolo sa iglesia po, yung bahay, no, yung great house, na meron dyan mga vessels of gold. Hindi ko alam kung alam po ni Ryan to o nung lalaki, no? Pero ito, nasa Biblia po naman yan. Ang naging sagot po ni Ryan sa lalaki naka-brown ay ito. Can God the Son, sabi ni Ryan, so can God the Son dwell in the body of a sinful woman? Narinig niyo po yun, di ba? Doon sa video. So can God the Son dwell in the body of a sinful woman? Can God dwell in the body of a sinful woman? Ito po yung idea ni Ryan na si Mary, Mother of Jesus Christ sa earth, is sinful woman. Medyo misleading po ito. Hindi po ako payag dito na si Mary is sinful woman. Kasi pag sinabi sinful woman, hindi ka pwedeng maging instrumento sa gawain ng Panginoon kung sinful woman ka. Di po ba? Iba po yung weight sa akin ng sinful woman. Makasamang tao nito eh. Pero yun po ang direktibang pinapakita ni Ryan. Pwede bang tumahani ang anak ng Diyos, si Kristo, sa katawan ng sinful woman? So nahirapan ngayon sumagot tong yung naka-brown. Nahirap nga naman sagutin yun. Anong naging takbo ng usapan nila? Yan. Yan, ito po yung comment ko. Hindi naman sinful si Mary kasi nga she honors God and God uses her as a clean vessel. Di ba? Ginamit po siya ng Holy Spirit, si Mary, para doon nga naman isilang ang Panginoong Hesus sa kanya siya napupunan, mabuntis, no? Isipin, kaya ito ginamit si Mary, for use ito, ready for use. Mabuti si Mary, hindi ito sinful. Wala akong makita pong ganun na masamang tao tapos gagamitin ng Diyos sa ministry or
sa glory ng Panginoon? Wala po akong naalala eh. Ganun ho bang gumamit ang Diyos sa tao na, maghahanap ako ng masama, sinful man, sinful woman. Kaya alam niyo, pagka akong usapan, mga pilosopong kangkong na mga anti-Biblia, no? Yung mga comment ng mga anti-Biblia na, ay, hindi naman ako naniniwala sa Biblia. Bakit ika? Gawa lang ika ng tao yan. Ewan kung narinig nyo na yun, no? Gawa lang ika ng tao yan. So, ano ibig sabihin nun? Hindi, nagkakamali ang tao. So, nagkakamali-mali rin ng Biblia. Mali. Mali. Di ba sa ikalawang Pedro ba yun, na First Peter? Sabi doon ika, sa King James Version, ah, God uses holy men of God. Yung pagsulat ng Biblia, hindi po ginamit ng Diyos mga lasenggo, mga sabongero, mga walang hiya, para isulat yung Biblia. Sinabi ron na yung inspired na ginamit ng Espiritu o ng Diyos ay holy men of God. Holy men of God. So, hindi sinasabing sinful men yung ginamit ng Panginoon sa pagsulat ng kasulatan. Hindi eh. Kaya yung diwa ho na gagamit po ang Diyos na something sinful women or sinful man para sa glory niya, hindi ho ganun ang standard ho ng Diyos eh. Kahit kayo ba, pagkakain ho kayo, o merong mga nasa lababo, anong kukunin nyo pagkakain kayo? Yung malinis na pinggan o yung maduming pinggan? Di ba ho bilang tao, nasa logical mind ka, nga gamitin mo para makakain ka na maayos, yung malinis na pinggan, malinis na kutsara. Hindi ka gagamit ng madumi. Ayun, 2 Peter 1:21. Thank you, Sis Jen. For the prophecy came not in the old time by the will of man. Basahin ko ngayon, maganda yun eh. Hindi ko sinali sa slide yan eh. Came not in the old time by the will of man, but holy men of God spake as they were moved by the Holy Ghost. Kita nyo na? Ang linaw eh. Kaya pagka nagtanong, Biblia, gawa lang ng tao yan. Anong klaseng tao? Yun ang tanong ko dun. Walang hiya ba? Lasenggo ba? Mamamatay tao ba ang sumulat ng Biblia? Hindi. Holy men of God na sumulat. Kaya nung si Mary, ginamit ng Panginoon, hindi ito sinful woman. Ang tanggap ni Ryan, itong Calvinist na si Ryan, si Mary daw ika, sinful woman. Yun po ang kanyang take. Kasi nga, ang paniwala po niya, no, si Mary may original sin. Yun nga po ang take niya. Pero ayoko muna i-touch yung part na yun. Ito muna ang conclusion niya. Ngayon, sa ating pagkapatuloy, ito po, next slide po. 2 Timothy 2:21. Kanina verse 20, ngayon ito yung 21. Therefore, if anyone cleanses himself from the latter, he will be a vessel for honor, sanctified and useful for the master, prepared for every good work. Kita nyo na? Kaya ginagamit ng Diyos yung mga holy men, no? Yung mga prophets, yung mga king, yan sina Mary, sina John the Baptist, holy men yan eh, vessel yan eh. Vessel for honor, sinangtified ng Diyos para gamitin ng Panginoon sa kanyang kingdom. Kaya siguro hindi alam nung lalaki naka-brown yung sitas na yan. No? Ngayon, sumagot si Ryan. Mark 10:18. No one is good except God alone. Yeah. No one is good except God alone. Mark 10:18. Medyo butata yung lalaking naka-brown, yung katoliko rito. Kasi hindi niya alam na may ganong sita siguro, na merong ganong verse, no one is good except God alone. Mark 10:18. Na-check niyo po ba sa Bible niyo yan kung pareho kayo ng salin? Meron din po ba kayong God alone doon sa inyong pagkakasalin? Kasi po, pagbabasahin niyo po sa iba-ibang salin ng Bible, ang gumagamit po ng God alone ay yung NIV. Favorite po ng mga Calvinist yan. Sa mga bagong Kristiyano din. Nasa CCF, yan ang mga ginagamit ng Bible. NIV, ESV, BLB, New American Standard Bible, LSB, Amplified Bible, Christian Study Bible. At kung ano-ano pa, yan, Douay-Rheims. Ang ginagamit po nilang word doon is alone. Doon sa Mark 10:18. Pero sa Greek po hindi na nakasulat. Wala hong alone po sa Greek. Sa original Greek manuscripts, wala po nakasulat na alone. Kaya yung pong ginagamit ni Ryan dyan, maaari pong yan ay NIV or ESV. No one is good except God alone. Nung sinabi niya yan, yung naka-brown walang masabi. Hindi niya kayang i-refute kasi isang verse ang matibay na pinangahawakan ni Ryan. Ngayon, ano nangyari doon sa paliwanag niya? Sabi ni Ryan,
good except God alone. Yan yung kino-quote niya. Ito yung conclusion ni Ryan. Yeah. So that means Mary's not good. Yeah. So that means Mary's not good. So that means Mary's not good. Yun ang conclusion niya. So that means Mary's not good. Kasi nga lang daw, God alone is good. Medyo ano po ito, medyo tricky po ito sa mga nagbabasa po ng Biblia kung hindi po kayo sanay sa mga ibang salin. Kaya po tayong madala sa isang single reading yung Mark 10:18 na yan. Kung ano man salin po ginagamit ni Ryan dyan. Kasi lumalabas nga naman, walang ibang mabuti. Di po ba? Walang ibang mabuti, Diyos lang. So, ang conclusion ni Ryan, so that means, Mary's not good. Kita nyo na? Oh. And since Mary is not God, therefore she's not good. And since Mary is not God, ayan na, since Mary is not God, therefore, ang conclusion, she's not good. Ang galing, no? So, ang conclusion niya, and since Mary is not God, therefore, she's not good. Logical po ba yung kanyang pagkakabasa ron, mga kasama? Kailangan ko po ng feedback nyo. Ano pong take nyo sa inyong napanood? Sige nga po, mag-open po kayo ng mic. Para bang kailangan ba maging God pa si Mary bago siya maging good? Good observations, Jen. Tama yun. Dahil dun sa God alone, no? God alone is good, Oo. sa kanyang Oo. pagkakabasa. Ayun. So, okay po ba yung binabanggit na refutation ni Ryan doon sa Katoliko, mga kasama? Ano pong take nyo sa kanyang conclusion doon sa verse na Mark 10:18? Kung napanood nyo yung video, ano yung thumbs up? Anong thumbs up yan? Si Miriam, ikaw? Tama naman pinili ng Diyos si Mary dahil sa ano siya. Good. Lang bahid. Kaya sa kanya, ipinalabas ang siya ang pinili para Mm, iluwal nga si Jesus. mm. So, masasabi ko nga sa ano ay ano siya, ano ba tawag dito? Mabuti siya. Mabuti. Mm. Yung conclusion po ni Ryan dito, sabi niya, since Mary is not God, therefore, she's not good. Okay po ba kayo doon? Kasi bakit pipiliin ng Diyos Mm. si Mary kung hindi siya good? Kasi nga po, yung batayan nitong si Ryan ay yung Mark 10:18. No one is good except God alone. Pero doon lang kasi siya nagbase Pero kung mayroon pang ibang verse, di ba? Yun. Yun ang maganda sa atin. Meron pang isa. Meron pang isang Meron pang verse. iba. Oo, yun ang maganda sa atin, no? Sa mga sanay na sa salita ng Diyos. Ngayon, ang logic po kasi ni Ryan dito, mali medyo mali po ito sa akin. Kasi pwede ko mo sabihin to, and since a man is not a fish, therefore he cannot swim. Parang ganyan po ang kalebel nun nung kanyang conclusion. No, ini-equate ni Ryan yung pagiging good dun sa God. So, i-equate ko rin yung man, hindi pwedeng lumangoy kung hindi siya isda. Dapat maging isda ka muna para ka makalangoy. Ganun po yung tunog dun Nakukuha niyo po dyan yung ibig ko sabihin. Illogical po yung conclusion ni Ryan dito. Mali po yan. Kung naisip po nung naka-brown yan, sasagutin ko itong example ko. So, ibig sabihin, Ryan, a man is not a fish, therefore, he cannot swim. Dapat pumayag din si Ryan dun. Kasi lalabas, hindi ka pwede lumangoy kasi tao ka. Isda lang pwede lumangoy. So, hindi ka pwede maging mabuti kasi tao ka. Diyos lang ang pwedeng mabuti. Yun ang conclusion dun Di po ba? Kaya po, may tawag po sa ganyang, illogical thinking, yung ini-equate niya yung isang bagay. I forgot the term. Sequitur ba yun? Sequitur? I forgot. Ngayon, tuloy natin. Circulate. No. Ano po? Yung parang nag-circulate lang.
Yung reasoning. Meron pang isa, Sis Jen, yung sequitur, yun ang biggest dun sequitur. Non-sequitur, yun. Non-sequitur na fallacy ito Mali po yan mali. So, tandaan nyo lang po yung kanyang conclusion na binasa niya yung isang text, tapos siya na ang conclusion niya agad. May ibig sabihin po sa ganung klaseng paraan ng pagbasa ng Biblia, yung isang text, may meaning. Ito po yan, tuloy po natin. Yan, sabi niya, I'm just reading the text. Ayun, tama, non-sequitur. Sequitur. Galing no? Latin ba yan o French? Non-sequitur. Ayan, sabi ni ang follow-up nitong si Ryan, I'm just reading the text kasi wala nang masagot yung lalaki naka-brown. Nung sinabi niya yung quote na Mark 10:18, only God is good. Wala nang masagot yung yung naka-brown. Kaya ang sabi niya parang simpleng-simpleng cool na cool si Ryan. I'm just reading the text. Oo nga naman, binasa nga lamang yung text. Wala nang masagot agad yung lalaki. Kasi nga, walang malay sa kasulatan. Kaya walang masagot yung naka-brown na yan, nakatoliko sa kanyang pag-defend. Ngayon, pag sinabi kasi, I'm just reading the text, meron siyang pinupush na idea ito po yun, Eisegesis po ang tawag doon, eisegesis. Na yan po yung medyo nakasangayan ko noon, ako'y bata-bata pang mananampalataya, ng mga way back on 1980s, mga teenager. Kung anong mabasa ko sa Biblia na verse, meron agad ako meaning doon. Hindi ko na pinapansin yung ibang context. Basta kung anong pagkakaunawa ko, that moment, yun ay meaning. Ang tawag po doon mga kasama, eisegesis. Ang proper po na pagbabasa ay hindi po yan. Ang meaning po ng eisegesis, kasi nga po, Calvinist itong si Ryan, Calvinists always use the process of interpreting a text, especially scripture, by reading one's own biases, assumptions, or subjective ideas into it, rather than drawing meaning out of it. So, ganyan po ang pagbabasa ng Biblia, mga born again, mga Calvinist, mali po yan Eisegesis, mali. Dapat po dyan, exegesis. Ganun po yung ginagawa natin. Exegesis, hindi po eisegesis. Napakadelikado po niya kasi pwede kang magligaw ng tao, pwede yung iligaw mo yung sarili mo, akala mo tama ka, pero dinideceive mo yung sarili mo, pati yung ibang tao, dideceive mo din. So, anong labas mo niyan? False teacher kalalabas niyan. Hindi bula ang propeta, pero false teacher. Yan ang kalalabasan mo dyan, Ryan. So, I'm just reading the text. So, dapat, in-exegesis mo kung ano ibig sabihin ng Mark 10:18. Ba't sinasabi ni Kristo na walang ibang mabuti, Diyos lamang, o God alone? Sige, sundan ko na, God alone, sige. Pero, hindi po yun na ibig sabihin, mga kasama Yan, tuloy po natin, So, yung ating topic, Mary is not God, therefore, she is not good. Logical or not? Sabi sa Lucas 1:29-30, New King James Version, when she saw the angel, she was troubled at his words. She thought about what had been said. The angel said to her, Mary, do not be afraid. You have found favor with God. Aba, nakasumpong pala ng favor si Mary sa Panginoon. Doon pa lang, puntos na yun na mabait si Mary, matuwid si Mary, di po ba? Mabuti po si Mary sa isang statement na yon. You have found favor with God. Kasi wala akong nakikitang masamang tao, Sabihan ng Panginoon, you have found favor in God. Pero nag-iinom-inom, naglalasing-lasing dyan, mamamatay tao. Wala akong ganun Napaka-mali po nun. Si Mary, pwede pa kasi ito po yung nasa lineage nino. Kung alam nyo, nasa lineage po ito ng mga tribe of Judah. Di ba? Sa lahi ng matuwid. Papunta kay Seth, patras ng patras. Ganun po yan. At napag-aralan na po natin yon, mga kasama, sino yung lola ni Panginoong Jesus. Patras kay Rahab, Ayan. So, ito pong si Mary, hindi po ito masamang tao Kasi nakasumpong ito ng favor sa Panginoon. Yan, tuloy natin. Sa verse 38. Then Mary said, I am willing to be used of the Lord. Let it happen to me as you have said. Then the angel went away from her. So kita nyo, handang magpagamit si Mary sa kalooban ng Panginoon Tama-tama yung nasa Timothy na vessel siya. Handang gamitin ng master. Kaya yung punto na therefore she is not good, sisirain ng talatang ito
Luke 1:29 to 30, na hindi matuwid si Mary o hindi mabuti si Mary. Mabuti si Mary. Gagamitin nga siya ng Panginoon eh. Di ba? Tuloy natin, no? Anong katunayang malinis si Maria at handang maging vessel sa Panginoon? But in a great house, there are not only vessels of gold and silver, but also of wood and clay, some for honor and some for dishonor. Therefore, if anyone cleanses himself from the latter, he will be a vessel for honor, sanctified and useful for the master, prepared for every good work. Ito pong great house, ito po yung lumalarawan sa iglesia, mga kasama, sa buong kingdom ng Panginoon. Meron diyang saling pusa, yan nga po yung mga vessels or hindi kakalugod kasi meron mga saling pusa lang, mga mapanirang damo. Meron naman mga vessels of gold, some for honor, na pwedeng gamitin ng Panginoon. So, ito pong Kingdom of God, talagang pipiliin po rito para gamitin, no? Yung mga malinis, someone who cleanses himself. Kaya ito, apply na apply po ito kay Mary. Kasi nagpagamit po siya sa Panginoon at ginamit nga siya ng Panginoon para ipanganak po ang Panginoong Jesus. Yan po, malinaw po yan. Hindi ko na kailangang pahabain yan eh. Na si Maria ay malinis nung siya'y nasumpungan ng Panginoon Diyos, no? Tuloy natin. Ngayon, anong kahulugan? Ito yung misteryo dito. Anong kahulugan ng Marcos 10:18 na Diyos lamang ang mabuti? Sige nga po, ako po gusto kong malaman ng inyong side dito. At sinabi sa kanya ni Jesus, bakit tinatawag mo ako mabuti? Walang mabuti kundi isa lamang ang Diyos. Ano po sa palagay niyo yung ibig sabihin niyan, mga kasama? Sige nga po, mag-recite po tayo, mga kasama. Sino po mga nandito? Sis Edna, try mo nga, Sis Edna. Alam ko, nabasa mo na to many times eh. Good evening po. Sa Mark 10:18, kumbaga, God is good. God alone. Pero kung iisipin mo, hindi lang naman kung sumusunod ka naman sa mga utos ng Panginoon, good ka rin naman, di ba? Tama ka ron. Agree ako dun. Opo. Yung mga vessel of God, yung mga vessel of God, sila, mga good din naman. Kaya, literally, parang mali. Mali yung verse? Hindi mali. Ang ano lang ba? Pagkakaintindi lang nung sa natin, sa video. Okay. Ba't kaya sinabi? Niya ba? Ba't kaya po sinabi, iba naman po, no? Kung gusto nyo mag-try. Ba't po kaya sinabing walang mabuti kundi isa lamang ang Diyos? Si Smaylin po, gusto mo i-try? Pinabasa ko pa, kuya. Sige. Maya-maya. Sino pa nandito? Silipin ko nga. Si Miriam. Si Miriam, ikaw gusto mo i-try? Si Miriam? Yung teka, Diyos labang ang mabuti. Yan na. Oo naman. Oo. Mabuti. Doon, tayong lahat na sa kanya'y sumasampalataya at naniniwala, mabuti rin na matatawad. Pero siya ang lumikha sa atin, siya ang lumalang, siya ang lahat, siya ang pag-ibig na sinasabi, marami pa kahulugan. So, siya ang talagang mabuti. Siya ang pinagmulan, ganun, at mga kabutihan. Ba't po kaya sinabi ng Panginoong Jesus na walang mabuti kundi isa lamang ang Diyos? Hindi ko po alam kung ano yung... Oo, merong mga gano'n, no? Pero kasi kung doon lamang tayo magpo-focus, talagang isa lang ang direksyon ng ating magiging kaisipan. Pero kung magbabasa pa nga tayo, doon natin maliliwanagan. Marami pa mga sagot iba pang mga verse. Sa mga tuwid, nag-aabang ka, Sis Miriam. Pero talaga mabuti ang Panginoon Diyos. Oo, tama. May dahilan po kasi, no? Kung ba't ganyan eh. Si Brother Well, gusto mo i-try, Brother Well? Alam ko, napanood mo na yung video eh. Brother Well, try mo nga. Ba't ganito yung banggit ng Panginoong Jesus dito? Walang mabuti kundi isa lamang ang Diyos. Parang binabanggit yan ni Diyos Ama. Di ba? Tama ba ako? Okay. So, siya lang yung tama, siya lang yung mabuti ang Diyos Ama. So, does it mean
Does it imply, Brother Ruel, na si Jesus di mabuti? Hindi, mabuti naman din. Parang hindi, binabanggit ng ang Diyos, Diyos Ama. Parang ganun. Ah, Yun. gano'n. Yung Diyos Ama lang. Yun. Okay. Gusto ko malaman is... Unique Sige. kasi yung holiness ni God compared sa human. Medyo nag-level up yun, Sis Archel, Medyo Isa unique. pa, Sige. Kuya Ray, Sige. di ba sabi natin lahat, ang Diyos ang tanging perpekto. Siya lamang yung perfect. Nag-level up din yung sagot nyo. Dami nyo yung dagdag, Siguro secondary na lang tayo. Yan. So, alam nyo ganito yan, mahalaga po ito. Ito po puzzle sa akin nung ako po high school. Hindi ko po ito talagang naunawaan. Kaya nag-struggle po ako rito hanggang college, hanggang sa nakapagtrabaho na po ako. Hindi ko talaga alam kung ba't ganito yung banggit ng Panginoong Jesus. Ba't niya sinasabi, walang mabuti? Siya na may mabuti, di ba? Si Kristo. Yun ang alam ko, mabuti siya. Ba't pinapertain niya yung tatay niya mabuti, yung Diyos Ama? Tama si Brother Will doon. Ayan. Gusto ko munang papansin sa inyo, no, yung word dito, yan, walang mabuti. Yung word na mabuti po dyan, kung mag-aaral na po kayo ng medyo malalim, papunta ng original Greek. Yung pong word na mabuti dyan, na isa lamang ang Diyos, yung mabuti, may katumbas pong meaning yung Greek dyan, ito po yun. Sabi dyan, ho, de, Jesus, yepen, oto, ti, me, iegis, agathon. Yung naka-square po, agathos or agathon, number 18 ang value nito sa original Greek. So yan po yung meaning ng good na uma-apply sa Ama or sa Diyos. Tandaan nyo lang po yun, no? Mark 10:18, ang ginagamit po na word dyan na, sa Greek na good is agathon or number 18 yung value. So yan po, apply po sa Ama, apply sa Diyos. Tandaan nyo lang po, no, mga kasama, ngayon po tayo mag-aral Yan, yung pong Greek po niyan, agathon. Yung mabuti dyan, yung good. Ang agate o yung good ay apply ba lamang sa Diyos? Yan, siguro magandang ganun ng tanong natin, no, Sis Miriam. Apply ba lang yung good na yun, yung agate na Greek word sa Diyos? Sabi sa Luke 8:15, the New King James Version, but the ones that fell on the good ground are those who, having heard the word, with a noble and good heart, yun agate, keep it and bear fruit with patience. Ito po yung parable ng sower. Alam niyo na po ito, no, sa church, yung saboy sa tabing-daan, sa batuhan, sa dawagan, at sa mabuting lupa. Ito po yung tao na pinapatungkulan na tao na ikinig ng Word of God, nasa good ground siya, tinanggap niya yung Word of God with a good heart, tapos kinip niya, tapos nag-bear fruit siya. Ang tawag pala ng Biblia ron, good So yung tao na yun na tumanggap ng Word of God, na tinutupad niya yung Word of God, nagbubunga pa siya sa kanyang pagtupad. Good din pala ang tawag ng Biblia ron, mga kasama. Agate din. Kapantay nung sa Diyos. Napansin niyo po, sana maintindihan niyo po yun na yung level up na sagot ni Sis Archel at saka ni Sis Miriam, okay po ako ron, wala akong problema ron. Kaya lang, ito po yung mga basic understanding lang when it comes to Greek. Kapantay po ng word na good, na Diyos lamang ang mabuti, good, a-apply din sa taong tumanggap ng kanyang salita. Na kinikip yung salita, nagbe-bear ng fruit. Yan po yan. So, pwede rin po umapply sa tao yung agate o yung good na word na patungkol sa Diyos lamang. Yan po ang gusto kong maipakita sa inyo, no? Kasi po, ito po yung Lucas na binasa ko. Luke 8:15. Baka kasi itanong nyo, Brad Ray, baka naman yung good dyan, hindi naman agate. Tingnan nyo po sa Greek, no? Luke 8:15. Sa Greek po, ang ginagamit din, cardia, kale, kai, agate. Ayun, yung naka-square. No? Having heard the word, keep it. So talagang uma-apply din sa pantao yung word na good. Kailan uma-apply? Pag nakikinig ng Word of God, kinikip niya at nagbubunga. Kumbaga, self-explanatory po yan na yung word na agate, yung word na good, na pinatungkol sa Mark 10:18, ay uma-apply din po sa taong tumutupad ng salita. Kaya nga po yung meaning niya. Number 18, agathos, yung good. Sa King James, sinagamit benefit, good, well.
Sa NASB, good man pa. Ayan, ina-apply din yung good man. So, yan po yung meaning. Kaya pag babasahin mo yung Luke 8:15, ayan nga po. Having heard the word with the noble and good heart, keep it and bear fruit with patience. Aba, pagkapala ganyan ng tao, no, naikinig ng word of God, hindi kinakalimutan, no, ginagawa pa rin niya, ina-apply niya sa buhay niya, good yun, may good heart yun. O ngayon, pag good heart ba, good na tao, good po yun. Paano yun? Sinabi ni Jesus, Diyos lamang ang mabuti. Parang kokontra, no? Parang kokontra, parang nakakagulo pag da-apply mo uli yung Mark 10:18. Yan. Diyos lamang ba ang mabuti at wala nang iba ayon sa Biblia? Ayan. Sabi po sa Mark 10:17, buuin po natin ang basa. Now, as he was going out on the road, one came running, knelt before him, and asked him, Good teacher, what shall I do that I may inherit eternal life? Yun ang approach ng tatanong eh. Ang reply ni Jesus, hindi agad yes or no or anong sagot eh. Ang sagot niya, tanong din eh. So Jesus said to him, Why do you call me good? No one is good, but one, that is God. Sa Tagalog, ayan nga po, ang gumagamit po ng alone ay yung mga salin na yan. Sa Tagalog po, ito po, at nang siya'y umalis na lumalakad sa daan, ay may isang tumakbong lumapit sa kanya at lumuhod sa harap niya. At siya'y tinanong, Mabuting guro, ano ang gagawin ko upang ako'y magmana ng buhay na walang hanggan? Sumagot si Jesus. At sinabi sa kanya ni Jesus, Bakit tinatawag mo akong mabuti? Walang mabuti kundi isa lamang, ang Diyos. Ito pagka po ito nagbabasa mga baguhan, ang conclusion, walang iba talagang mabuti kundi yung Diyos lang. Therefore, ikaw, ako, tayong lahat, di tayo mabuti. Diyos lang. Sa unang basa. Ngayon, binasa ko na po ng buo yung yung Mark 10:17-18. Nagkakaroon na po ba kayo na idea doon sa meaning ng sagot ng Panginoong Hesus na reply niya, bakit tinatawag mo akong mabuti? Walang mabuti kundi isa lamang ang Diyos. Nagkakaroon na po ba kayo na idea mga kasama? Anong kahulugan ni Jesus sa pananalitang Diyos lamang ang mabuti? Ang cross-reference po kasi nung sinasabi ng Panginoon dyan is yung awit 25:8. Ang nakalagay po doon, mabuti at matuwid ang Panginoon. Kaya tuturuan niya ang mga makasalanan sa daan. Paano po ina-apply ni David yung word na mabuti? Yung pagtuturo ng Panginoon. Pati yung makasalanan, tuturuan niya. Kasi yung preceding verse po niya, yung chapter 25, yung 1, 2, 3, 4, tinuturuan po si David ng Panginoon. Bandang huli sa verse 8, sinabi na niya, mabuti ang Diyos talaga eh. Pati yung makasalanan, tuturuan din niya eh. Yan po, ganyan po ina-apply ni David yan. Sa English, good and upright is the Lord. Therefore, He teaches sinners in the way. Nakuha niyo po? Diyan po ina-apply ng Panginoong Jesus. Bakit? Ganun ang reply niya doon sa nagtatanong sa kanya. Kasi ito po yung cross-reference ng Panginoong Jesus diyan. Ba't mo tinatawag na mabuti? Isa lang ang mabuti, Diyos. Balik ko po yung talata. At nang siya'y umalis na lumalakad sa daan, ay may isang tumakbong lumapit sa kanya at lumuhod sa harap niya at siya'y tinanong, Mabuting guro, ano ang gagawin ko upang ako'y magmana ng buhay na walang hanggan? At sinabi sa kanya ni Jesus, Bakit tinatawag mo akong mabuti? Walang mabuti kundi isa lamang ang Diyos. Nakuha niyo na po? Yung ibig sabihin ng mabuti. Si Smaylin, ikaw nakuha mo na po. Sige po, recite po kayo. Ano pong ibig sabihin? Pasensya na late. Sige po. Ikaw, Brad Alfred, nakuha mo ba? Oh, parang nagets ko na eh. Yung tinutukoy dyan na mabuti, yung nagtuturo. Ayun. Yun. Kasi, di naman specific na mabuting tao lang eh. Mabuting nagtuturo. Mm. So hindi mo pwedeng sabihin na kumari si Job, tao siya eh. Hindi naman siya nagtuturo eh. Ano siya eh.
tao siya na mabuti. Nabubuhay sa mundo. Tapos nakaranas sa mga Satanas. Pero mabuti siya. Okay, thank you, thank you. Oo. Sis Oo, Miriam, yun lang. ikaw. Sis Miriam, ikaw, may nakuha ka po? Nakuha mo na po yung ibig Ay, sabihin? oo. Sige nga Oo, po. tama yung sinabi ni kapatid na yung kanina nagsalita. Kasi sabi rin dito sa Juan 1, sabi nga niya, sa pasimula pa'y naroon na ang salita, kasama ng Diyos ang salita at ang salita ay Diyos. So, doon pa lamang makikita natin na matatawag nating Diyos ay yung salita, yung mga nagsasalita ng mabuti na ipinalalaganap. Mm, Yun. okay. Sis Edna, ikaw, gusto mo try? Tinatawag na mabuti ang Panginoon dahil siya yung pinagmulan ng mga pagtuturo. Siya yung sa kanyang kabutihan lahat nagmula yung mga utos. So, lahat ng mabuting utos niya, Galing. Sino pong agree dyan? Sige po, may iba naman po Sis Edna. Thank you po Sis Edna. Sino pa pong payag dyan sa ganung paliwanag? Ako agree ako doon sa huling paliwanag ni Sis na tinuruan ni God the Father si Jesus. Kasi meron di bang verse about dun sa yung Jesus stated that he did not come to do his own will, but the will of him who sent him. So, nagfo-focus on obeying God's commands perfectly. Dadaan na natin yan, Sis Jen, ha? Okay. So, yung pong question na anong kahulugan no sa statement ng Panginoon na bakit mo ako tinatawag na mabuti? Walang mabuti kundi isa lamang ang Diyos. Sa dialogue po na yan, no, mga kasama, no? Ewan ko, siguro, bagong learning po ito sa atin, no? Yung pong reply ng Panginoong Jesus sa tanong ng tao na mabuting guro, yung kasi yung approach ng lalaki kay Jesus mabuting guro, ano dapat kong gawin para ako magmana ng buhay na walang hanggan? Ang ginawa po ng Panginoong Jesus, kinorek niya yung view ng lalaki. Kasi ang view po ng lalaki, ang mabuting guro, si Kristo. Mali po yun. Mali po. Kaya ang ginagawa po ng Panginoong Jesus, kumukuha siya ng sagot dun sa awit na ang mabuting tagapagturo na nagtuturo, ang Diyos Ama. Yung Diyos po yun. Kaya, bakit mo ako tinatawag na mabuting guro? Yun po yung essence nun Ba't mo ako tinatawag na mabuting guro? Isa lang mabuting guro, yung Ama. Nakuha niyo na po? Ganun po kadali yun. Kung babasahin niyo pong buong-buo yung mga teksto ng talata, no? Kasi mayroon mga cross-reference po sa awit yun. Kaya lang, hindi po ito alam ni Ryan. Grabe, nagpipreach siya, hindi niya alam sinasabi niya, no? So, yun po yung meaning ng mga kasama. Ang meaning po niyan, tinutuwid ni Jesus yung view na nagtatanong. Kasi kakaiba Ang approach ng lalaki, mabuting guro. Ano dapat kong gawin upang ako'y magmana ng buhay na walang hanggan? Ang reply niya, ito. Hindi Kinorek niya muna yung nagtatanong Diba? Kinorek niya, bakit mo ako tinatawag na mabuti? Isa lang ang mabuti, Diyos lang. Yung po yung mabuting guro. Si Kristo po ba'y mabuting guro? Hindi ho. Anong mabuti si Kristo? Hintayin nyo. Pero dyan po sa verse na yan, lumalabas po, yung ama niya, yung tatay niya, Diyos Ama, yan po yung mabuting guro. Hindi po patungkol kay Jesus yun. Tama si Brad Alfred. No? Ito po, mabuti rin ba si Kristo? Ito yon. Sabi sa John 10:11, I am the good shepherd. The good shepherd gives his life for the sheep. John 10:11. We got 15 minutes remaining, guys. Tuloy natin. So si Kristo ba mabuti? Mabuting guro? Hindi. Good shepherd si Kristo. Sa Tagalog, ako ang mabuting pastor. Ibinibigay ng mabuting pastor ang kanyang buhay dahil sa mga tupa. Ito po ba apply sa Panginoon Diyos? Hindi. Hindi naman yun namamatay ang Diyos Ama Di ba ba? Siya nung a-apply mabuting pastor. Sa tatay niya, hindi. Sa kanya a-apply yun. Kasi siya yung nagbibigay ng buhay para sa mga tupa. Inalay niya yung buhay niya sa cross. So siya yung a-apply na mabuting pastor. Mabuti ba si Kristo? Mabuti. Mabuting guro? Hindi. Mabuting pastor. Ganun po yung pagkaka-differentiate po niya ng salita ng Diyos, no?
Next. Sino nagturo? Yan yung kinukot na si Jen. Sino nagturo kay Jesus sa dapat niyang salitain sa mga tao? O sino? Ito yon. John 12:49. Sapagkat ako hindi nagsasalita na mula sa akin sarili, kundi ang Ama na sa akin ay nagsugo ay siyang nagbigay sa akin ng utos kung ano ang dapat kong sabihin at kung ano ang dapat kong salitain. Sino po ang nagturo sa Panginoong Hesus na dakila? Yung tatay niya. So, si Kristo, hindi nag-iimbento na tinuturo niya. Ito, isipin ko to, tuturo ko to. Ito, naisip ko, tuturo ko to. Hindi. Meron siyang set of instructions. Ito, sabihin mo, anak ha. Ito, sabihin mo sa lupa. O, tuturo mo to. Parables, to. Sinusunod ng Panginoong Hesus. So, sino po ang mabuting guro? Si Kristo po ba? Hindi. Yung ama niya. Kaya tama yung paliwanag niya. Ba't mo ko tinatawag na mabuti? Mabuting guro. Isa lang ang mabuting guro, yung tatay ko. Tinuruan din ako noon eh. Ayan, ganun po yun ng mga kasama. Ayan. Kaya itong ating Bible talk ay pang college po ito eh. Okay? Next. Anong katunayan nalulugod ang Diyos sa taong gumagawa ng mabuti? Sabi sa gawa at sinabi, Cornelio, dininig ang dalangin mo at ang iyong mga paglilimos ay naalaala sa paningin ng Diyos. At binuka ni Pedro ang kanyang bibig at sinabi, tunay ngang natatalastas ko na hindi natatangi ang Diyos ng mga tao, kundi sa bawat bansa, siya na may takot sa Kanya at gumagawa ng katuwiran ay kalugod-lugod sa Kanya. Kita nyo na. Ito pala, kahit pala sinong tao itong ibang bansa, gumagawa ng katuwiran, okay sa Diyos. Nalulugod ng Diyos. Si Cornelio, hindi naman to Jewish, hindi naman Romano nga po ito si Cornelio eh. Nakita ng Diyos, nagpe-pray, dumadalangin, nagbibigay ng alms, ng limos. Aba, napansin ng Diyos. Dininig ng Diyos yung panalangin. Pinadala sa Pedro para ipangaral yung gospel kay Cornelio. Kaya ang conclusion po ni Pedro, grabe ang Diyos, ang bait ng Diyos, no? Kahit sa ang bansa nga naman, basta may takot sa Kanya gumagawa ng katuwiran kalugod-lugod sa Kanya. Add-ons po yung yung gospel para mas maiwasto lalo yung kanyang paggawa ng mabuti. Di ho ba? Kaya yun po yung mabuti, napakahalaga po sa kaligtasan niya ng mga kasama. Hindi yung mabuti yung sariling gawa lang, hindi. Yung kalugod-lugod sa Diyos. Kasi possible po yun, wala pa yung gospel sa Africa halimbawa. Merong mga tao ron, mabuti-buti, gumagawa nung gawa nung nasa gospel, sa pakikitungo sa kapwa. Nalulugod po ang Diyos dun Yun, dagdag po yung gospel. Pagka ikaw na-reach ka ng gospel, mas bubuti yung gawa mo. Mas mag-level up. Kasi po yung gawa mo ayon na salita ni Kristo. Yan po. Next natin. Ito nakakatuwa Ito yung nakuha ko sa video ni God.net ni Ryan. Ngayon, panayag ba si Ryan na ang pagiging vessel ni Lord ay mabuti? Ito yung naging dialogue niya kay Tetelestai, Yan po sa UP. Yan, ang sabi ni Tetelestai, our job to proclaim the gospel whether they like it or not, whether they reject it. But it's our job to proclaim the gospel, whether they like it or not, whether they reject you or not. Jesus is the one who saves, not us. So we are just a vessel. Sabi ni Tetelestai, dun kay Ryan, we are just a vessel. So we are just a vessel. We are just a vessel. God will speak through you and will work in you for His glory. O God will speak through you and will work in you for His glory. Tanyo, ine-explain ni Tetelestai na pag sa pangangaral o pag-proclaim ng gospel, tayo ay vessel lamang. Hindi tayo nakakapagligtas. Ang nakakapagligtas ay si Jesus. God will speak through you and will work in you for His glory. Kasi nga, vessel ka nga Ngayon, anong reply ni Ryan? Tingnan nyo ha. It's so good. I love that. It's so good. I love that. That's so good. I love that. Love, great wisdom there, King. Yeah. So that means Mary's not good. So that means Mary's not good. Kita nyo na? So palpal siya Kung naalala niya yung interview doon sa Katoliko. Kasi, confusing yan. Inconsistent and dishonest si Ryan. Bakit? Si Mary,
vessel ng Panginoon si Mary. Tapos, ang conclusion ni Ryan, sinful? So can God the Son dwell in the body of a sinful woman? Si Mary? Pagka mag-proclaim ng gospel, vessel din yun para sa kanya. That's so good! I love that! Ha, Ryan, paano ka? Kaya kapag tayo nagkaharap, may iwan ka sa ere. Hindi sa pagmamayabang, no, mga kasama, no? Ito yung mga Kristiyanong natuto sa tagapagturo nilang pastor na nag-aral ng seminaryo na mali-mali ang turo. Ngayon, eto sila, sinatatelestay, nagbablog, akala mo tama sinasabi. Mali yung sinasabi niya mga yan. Inconsistent po, dishonest. Kung si Mary, ipinanganak mismo ang anak ng Diyos, no, sa kanya sinabubunan, sabihin mo sinful, hindi siya vessel kasi nga sinful, ito, bakit mo ina-accept yung itetelestay na vessel sa pag-proclaim ng gospel? That's so good! O sa mga tuwid, kinukontra mo yung una mong statement na pagka vessel, hindi good si Mary. Pagka mag-proclaim ng gospel, good yun. Inconsistent ka no, Ryan. Mali yun, banggit mo. Mo po kung napansin niyo po yun. Pero natama ako rito. Sabi ko, ang swerte ko nga naman, bumulaga itong video ito. Kaya in-screenshot ko at pinakita ko na po sa inyo dahil nakakatuwa Kenkoy po ako rito. Sige po, kung meron po kayong gustong ihabol, ito po, summary lang po. Si Mary ay vessel na ginamit ng Panginoon. Therefore, mabuti siya. Mabuti ang Ama, si Jesus, at lahat ng mga tumutupad ng salita. Eisegesis ang paraan ng pagbabasa na ikaliligaw. Tayo ay vessel na ginamit ng Panginoon sa pag-share ng word at ito'y mabuti. Yan po ang ating summary. Kung meron po kayong question, comment. Sige po, Brother Alfred. Salamat. Yung pinanood ko yung video, siguro mga saglit lang, dinaan niya sa biglaan eh. Siyempre, pag ang kausap mo naman ay Katoliko, wala namang alam sa Bible yan. Di ba? So, yun nga lang, nung ipinakita mo itong huling yung usapan nila, consistent nga naman. Kasi kung si Mary, sinful yun, di ba? Sa kanya, sinful. Dapat, itong lalaking to, na in-interview niya, sinful din yan. Di ba? Tama. Bakit niya initsipwera tong lalaking to? At Dahil good. vlogger din to. Good nga daw yun, good. Hindi, sikat na naman si Telestay. Kaya lang, yan yung kanyang sagot. At in-honor niya yung sagot ni Telestay. Galing, Tayo, vessel. Good yun. Sabi ko, patay tayo dyan. Wala sa lugar. Ayun. Ayun, yun nga lang, yung video na yun, pati ito, pag ito pinakita yun, supalpal to. Ay, naku. Grabe, inconsistent. Sige po. Thank you. Maraming salamat. Baka meron pang ibang gusto magtanong or mag-comment. Sis Miriam, baka may gusto ka i-comment. Wala naman. At least talagang maliwanag ang iyong ipinaliwanag sa amin, Kuya Ray. Thank you so much. Welcome po. Para po sa inyo lahat yan, sa mga mahilig sa Biblia. Babalik pa rin ako dun sa verse sa Genesis 1:26 kung saan sinabi ng Diyos, lalangin natin ang tao sa ating larawan ayon sa ating wangis. So, we're really made in the image and likeness of God. So, good si God, good din dapat tayo. Exactly. Mahusay. Genesis 1, no? Umpisa pa lang ando na yung trademark nung image of God Yung likeness. Maganda po, magandang masagot yan. Brother Well, ikaw, may comment ka or question? Very good ako. Ganda. Ganda ng topic. Baka ito fina-follow nyo, ha? Ito mga ganitong vlogger. Iniisa-isa ko na po ito para kayo makapag-ingat. Si Tetelestay, tsaka po si Ryan, ano po yan, nasa hanay po ng Calvinism yan. Kaya talagang pinupush nila yung doctrine ng Calvinism na faith alone, hindi kailangan ng good works. Yan po. Medyo binabangga ko na po sila sa mga ganitong Bible study. Pasensya na po, kung follower kayo niyan, ako po, kung sa inyo, i-unfollow ko na yan. Mga ganyang klase na kapagturo. Nanliligaw lang po yan. Ito lang, parang bakit
parang questionable pa rin sa akin yung ano, bakit sinabi ni Jesus na ang ama lang yung mabuting guro. Eh, di ba ano siya, kumbaga, siya at ang ama ay iisa. Mhm. Hmm. So, ayun lang. Parang question pa rin sa'yo. Siguro ano, nasa stage ka nung processing or digesting the word. Ganun po yan eh. Yung pong kasi nasa John 10:31, hindi naman ini-equate po doon na same sila na identity. Check niyo po yun. Pwede ko pong paksain po yun. John 10:31 po yan o John 10:30, Sis Maylin. Ako at ang may iisa. Sa isang basa na naman po yun, parang eisegesis, ayan ika, si Kristo at ang Ama, siya rin yun. Ay, ang tawag po doon eisegesis. Kasi Father po, Ray, sige po. yan ba yung oneness ba yun? Oo, oneness, yung mga ibang nasa Christian faith na oneness. Yung sa John 10:30, si Smailin, yung ako at ang may isa, hindi po ibig sabihin no, na siya rin yung ama, siya rin yung anak. Kasi kung babasahin mo yung John 17, ang banabanggit puro ni pagiging isa rin. Ang sabi ng Panginoon doon, nais niya na yung mga alagad ay maging isa. Naggaya naman natin na iisa. Kung babasahin mo yung buong chapter ng 17. So, ibig sabihin, yung alagad, siya rin yung si Kristo. Siya rin yung ama, yung mga alagad. Yun po kasi meaning nun eh. Hindi po ang ibig sabihin nung tayo iisa ay same in identity. Hindi ho. Isa sila sa work, sa plano. They are united. Yun po ang ibig sabihin ng word na iisa ron. Magandang topic yan, sir. Oh, wala pa tayo sa topic na yan eh. Oo nga. Okay guys, Take meron na care, po take care. tayong few minutes at salamat po sa inyong mga comments sa mga tanong. Pwede ko po itong i-post later on. Again, sana po magpatuloy po tayo ng pag-aaral. Share niyo po ito sa inyong mga classmates, churchmate, no, yung ating mga napag-aaralan. It'll make you grow. God bless you guys. Thank you po. Good night. Thank you. Thank you, Ray. Thank you. Bye. Bye.